kayo pero wala ho kayo ni 5 centimos dito na tinanggap bilang allowance o anuman. Wala po. May 5 po. Wala po akong tinanggap po dyan. Sarili ko pa nga akong gastos yung mga lakad doon namin. Opo, ito. Oo. Mayor Benji, ngayon malinaw na, no? Mas explain po nyo sa amin yung nangyari. Sa tingin nyo po, opinion nyo, was there someone powerful na parang hindi po komportable sa presence nyo sa ICI kaya po nangyari lahat ito? Yeah, it appears na ganun eh. It appears na ganun siya, no? Why is it that the spokesperson is just so brave to mention even the name of the president? Diba? Nung kanya na banggitin niya na the president has ordered the legal team to study yung case na yung conflict. Bakit niya binanggit yun? Patapos nang titignan, basahin mo. Several times kung pinanood yung press con na yun eh. Talagang pautal-utal siya eh. Oo. Kaya hirap-hirap siyang banggitin yung kanyang mga dapat banggitin eh. Mayor, nabanggit kasi ni Sec Vin sa aming mga panayam when we asked him also, no? Kasi nga sa lawak, sa dami, massive ka nga ninyo, no? Unimaginable ito. May mga katanungan na pupunta na ba kayo ng Ilocos Norte? Pupunta na ba kayo ng Leyte? Yun ang sagot dito ho ni Sec Vince, yes, oo. Ito kayo may kaugnayan yes, po. Totoo yun. Go ahead, sir. Go ahead. Totoo po yung Sir Ted, ano? Ang plano namin is pupunta kami sa South, pupunta kami sa Norte. Talagang naka-lined up na yung mga pupuntahan namin. Nag-uusap na kami doon eh. Para nakita nila na pantay lang. Na hindi kami selective. At ang titingnan talaga namin ang malyang project. It has nothing to do with politics, yung pag-ikot-ikot namin. Doon kami nahihirapan eh. Kumbaga, may mga tao dyan na dakdak ng dakdak at salita na salita tungkol dyan sa mga parang pinapalabas pa na selective kami. Diyos ko. Hindi naman sila investigador, dakdak sila ng dakdak. Kaya mabuti na yun. Malaman nila na itong ginagawa namin to sakripisyo to na we're risking our life here. Kami ni sila Secretary Vince at yung ibang mga tropang kasama namin dito. Anytime pwede kaming saktan yan. Anytime pwedeng saktan din yung pamilya namin. Pero we're doing everything para tulungan. At di nga kami tumatanggap ng remuneration dyan. Diyos ko. So, hindi kaya ito naman po maaari sabihin po na we can only speculate, no? Pero hindi kaya ito yung mga dahilan dahil papunta na ho kayo ng mga baluarte o sa Ilocos Norte, baluarte ng presidente, at dito ho baka ho may madiscover kayo, maging sa Leyte ngayon na lumalabas din po na may mga proyekto na questionable, hindi hinabahaba ng proseso. Sa dinami-dami ng mga miyembro, paano nakalusot ang pinakakurap na budget? Nakalusot dahil sila ang may gawa. Ang dalawang kapulungan na dapat ay nagbabantay ay pinamumugaran ng mga bantay salakay. Sa pamamagitan po ng lagda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30, 2024 ay naging Republic Act number 12116 ang pinakakorap na budget sa kasaysayan ng ating republika. Panay reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, mangled beyond recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. Ano pa nga ba't tayo po'y nasasadlak ngayon sa nakapangingilabot na iskandalong ito?